tanong, ibig ba sabihin na palibasa pinasinungalingan na ng isang testigo ang kanyang mga sinabi sa naunang sinumpaang salaysay ay mababaliwala na yan? Okay, ano ba ho talaga ang sabi ng Korte Suprema tungkol dito sa mga baliktaran? Okay, well, una-una po, ang talagang sinasabi ng hukuman ay suspityoso ang hukuman at merong reserbasyon para tanggapin ang mga pagbabaliktad ng mga testigo. Bakit? Kasi alam nila na posible na yung pagbaliktad na yan ay resulta ng pananakot, pressure, or pera. Kaya nga naintindihan natin na pati itong si Gutesa, meron telephone conversation ngayon na pakinggan tayo sa Facebook na talagang dahil tinakot siya at tinakot ang seguridad ng kanyang pamilya, napilitan siya na gumawa ng panibagong sanaysay na pinasisinungalingan yung sinabi niya una na siya nag-deliver ng mga kakwartahan sa ilang mga personalidad. So yan po ang general rule. Hindi ibig sabihin na bumaliktad ang isang testigo sa pamamagitan ng pangalawang sinumpaang salaysay na baliwala na yung una. Mas pinaniniwalaan ng hukuman ang naunang sinumpaang salaysay dahil nga alam nila na base sa karanasan, ang mga testigo po pwedeng takutin, po pwedeng bayaran at dahilan para sila ay gumawa ng pangalawang sinumpaang salaysay na pinasisinungalingan ang kanilang naunang salaysay. Pero meron din pagkakaiba kapag ang recantation ay bago nag-testify ang isang witness sa hukuman mismo or kung ito ay matapos na siya ay mag-testify na. Ang rule is kapag natapos na ang testimonya ng isang testigo at siya ay na-subject na to cross-examination, maski pa siya ay magbago ng kanyang sinumpang salaysay at sinabi na lahat ng sinabi niya sa hukuman at sa kanyang naunang sinumpang salaysay ay pawang kasinungalingan, hindi po yan paniniwalaan ng hukuman. Kasi ang importante, bukod dun sa sinumpaang salaysay, ay yung sinumpaang testimonya ng isang testigo sa hukuman. So napakahirap, baliwalain talaga ang testimonya ng isang hukuman matapos na siya ay magtestigo sa hukuman. Kasi dalawang beses na niya sinumpaan yung kanyang testimonya doon sa nauna niyang sinumpaang salaysay at doon sa testimonya niya mismo sa hukuman. At dahil ang pagtestigo sa hukuman ay parang sagrado, talagang ang ating Korte Suprema ay hindi talaga babaliwalain ang ganyang testimonya dahil lamang nag-recant ang isang testigo, lalong-lalo nga kung tapos na siyang mag-testify. Pero kung ang pagbabaliktad gaya na nangyari kay Gutesa ay hindi pa nangyayari ang pagtestigo sa hukuman, anong gagawin ng piskal? O anong gagawin ng ombudsman? Kasi ngayon, ang issue is paanong gagawin ng ombudsman gayong bumaliktad na si Gutesa at bumaliktad na yung 4 na Marines? Talaga bang hindi na nila hahanapan ng probable cause si Martin Romualdez? Well, ako po uulitin ko naniniwala ako na ang talagang mastermind ng pagnanakaw ng flood control funds ay presidente mismo. Dapat talagang makulong si Martin Romualdez pero dapat makulong din ang kanyang pinsan dahil lahat naman ng kapangyarihan at impluensya ni Martin Romualdez ay dahil lamang kay presidente at siya naman talaga ang pumirma ng pangtaunang budget na pinanggalingan ng mga kinurakot ng mga opisyalis natin. So sa akin, bagamat gusto ko makita makulong si Martin Romualdez, dapat makulong din ang presidente. So ngayon ang issue is kung ang pagbabaliktad gaya na ginawa ng mga Marines at ni Gutesa ay sa level pa lamang ng preliminary examination na ginaganap ng ombudsman, anong resulta nito? Well, ang sabi po, ang hukuman, ang sabi ay kinakailangan evaluate ng ombudsman ng piskal sa yung totality ng ebidensya na nahaharap laban sa mga nasasakdal bago nila baliwalain ang kanyang ebidensya. Ibig sabihin, hindi palibasa nagkaroon ng pangalawang sinumpaang salaysay, mawawalan na ng bisa yung naunang salaysay. Bakit? Well, kung meron namang ibang mga ebidensya na magpapatunay nung sinasabi mismo na nasasakdal na binawi, baliwala yung pagbawi. So, sabihin na natin na sabi ng 4 na Marines at ni Gutesa na hindi sila nag-deliver, pero meron pa rin 14 na nagsasabi na nag-deliver sila, natural, babaliwalain ng ombudsman yung
pagbabaliktad na testimonya. Kasi meron pa namang ibang mga testimonya na narariyan. At saka po pwede pa rin tawagin yung mga testigo na bumaliktad sa hukuman pag nagkaroon na ng paglilitis at malaman kung ano talagang katotohanan. Dahil alam nyo ibang epekto. Kapag ang isang testigo ay nagsisinungaling sa isang sinumpaang salaysay lamang, o di naman kaya kung sila ay magsisinungaling sa hukuman. Mas mahirap po magsinungaling sa hukuman mismo dahil hindi naman sanay humarap sa hukuman yung mga testigong yan, lalong-lalo na kung ikay haharap sa sandigan bayan na tatlo-tatlo yung mahistrado na haharap sa iyo. Napakahirap magsinungaling sa harap ng tatlong mahistrado. So, ang rule po dyan is dahil hindi pa naman po na pipresenta ang testimonya nitong si Gutesa at itong apat na marisa bumaliktad, kinakailangan ang prosecutor wag baliwalain ang naunang sinumpang salaysay, tignan yung ibang ebidensya laban sa nasasakdal, laban kay Martin Romualdez, at kung mayroong namang sapat na ebidensya, dyan magkakaroon ng desisyon ang ombudsman kung dapat bang baliwalain ang pangalawang sinumpaang salaysay dahil ito ay resulta lamang ng pananakot o di kaya ay panunuhol. So yan po ay desisyon na ng ating Korte Suprema, no? At yan ang gagawin ngayon ng ombudsman. Ang aking alinlangan lamang para bagang pinalalabas sa ombudsman na kapag nakasuhan na si Martin Romualdez, tapos na ang boxing. Wala nang dapat panagutin. Ang akin po, kinakailangan mapanagot pa rin ng presidente dahil doon sa sinabi nga ni Zaldico na ang presidente mismo ay nagkaroon ng 100 billion na insertion at 25 billion ang napunta sa kanya bilang tongpats. Diba po? No? Sa akin talaga, hanggang hindi nila iniimbestiga ang presidente, hindi ako naniniwala doon sa katapatan ng ombudsman na talagang habulin ang mga nangurakot sa ating lipunan. Totoo po na mayroong immunity from suit ang ating presidente, pero hindi po ibig sabihin niya na mayroon ng immunity from investigation from the ombudsman. Pwede po mag-imbestiga ang ombudsman ngayon at sabihin na kung wala lang immunity ang presidente, dapat siya kasuhan. Ibig sabihin lamang dapat antayin na matapos ang termino ng presidente bago isampa ang kaso laban sa kanya. Pero wala pong immunity from investigation ang presidente. Meron lang po siya immunity from suit. So hanggang hindi po yan na sasampa sa hukuman, wala pong balakid para maimbestigahan ang presidente. Okay? Now, siyempre po, no, kapag naman ang isang testigo nga ay nakapagtestigo na sa hukuman at siya ay bumaliktad, gaya na aking sinabi, ang dami na pong kaso, Molina versus People, People versus Lamsed, na sinasabi na hindi mababaliwala ang naunang testigo, lalong-lalo na dahil nga po siya ay nakapagtestigo na at siya ay naging subject na to cross-examination. Okay? So, ulitin po natin, no? Kung ang testigo ay bumaliktad bago siya magtestigo, well, yung original affidavit ay hindi po pwedeng mabaliwala. Ang mangyayari po dyan, titignan muna kung ano magiging testimonya sa hukuman at titignan din ng mga nag-iimbestiga na piskal o ombudsman kung meron pang ibang ebidensya na magpapatunay doon sa mga bagay-bagay na pinasinungalingan sa pangalawang affidavit. At kung meron pa rin sapat na ebidensya, dapat ituloy pa rin ang pagsasampa ng kaso at pwede pa rin matawag yung testigong yan para magbigay testimonya ng malaman kung ano talaga ang kanyang mga katotohanan na pwedeng panindigan. Pero kapag yan po ay nangyari, pagbabaliktad, matapos na siyang magtestigo, talagang wala na po halos epekto yung recantation na yan dahil lang nabigyan na siya ng pagkakataon na magbigay ng kanyang testimonya sa harap ng hukuman, nabigyan ng pagkakataon ng hukom na tignan kung ang tao ay nagsisinungaling o hindi, at saka siyempre nabigyan na po yan ng pagkakataon na ma-cross-examine. Dahil ang cross-examination, malalaman mo naman at malalaman mo kung nagsisinungaling ang tao sa mga bagay-bagay na kanyang sinasabi. So sa madaling salita, naintindihan natin kung bakit bumaliktad si Gutesa. Malinaw doon sa video na release ng kanyang may bahay na napilitan siya bumaliktad dahil yun na nga po, no, ang tinatakot na ay yung seguridad ng pamilya. Ganyan po talaga ang mga padre de pamilya. Hindi na bali na ikaw ang magkaroon ng banta sa buhay, wag lang bigyan ng banta sa buhay ang mga mahal sa buhay ng isang
testigo. No? So ako naman, naintindihan ko si Gutesa at yung 4 na mga Marines. Pagdating kay Gutesa, ang talagang binigyan niya ng kahalagahan, seguridad ng pamilya. Lahat ng padre de pamilya gagawin din yan. At dahil nga po dito, ang naging desisyon naman ng ating Korte Suprema sa mga pagkakataon na may mga testigong bumabaliktad, hindi po babaliwalain ang orihinal na ebidensya, ang orihinal na affidavit dahil alam ng hukuman nga na sa karanasan natin bilang isang bansa, ang pagbabaliktad ay dahil sa pananakot at panunuhol. Kaya kinakailangan tignan muna, unang-una kung meron pang ibang ebidensya na kung susumahin ay magpapatunay ng pagkakasala ng nasasakdal at kapag yan ay meron pang ibang mga ebidensya, ay dapat ituloy pa rin ang kaso at pwede pa rin ipatawag yung testigo na bumaliktad. Dahil kapag naman siya ay bumaliktad pa rin sa hukuman, ay yan naman po talaga ay ground para siya talaga ay ma-prosecute na for perjury. No? Hindi naman po pwede na ikaw ay gagawa ng sinumpang salaysay at ikaw ay magsisinungaling doon at hindi na mapaparusahan. Kung hindi man magamit yung kanyang testimonya, yung kanyang pagbabaliktad ang gagamiting ebidensya para naman sa krimen laban dun mismo sa nagsinungaling, yan po ay para sa kaso ng perjury. So hindi pa po tapos ang lahat ha, huwag kayong mag-alala, napakadami naman pong tumayo bilang testigo na sila ay nag-deliver ng pera. At syempre, nandyan pa rin si, sino pa? Paging. Ano, sino ba yung ating ipe-paging? Sige nga. Tama kayo. Ang Maglolong Bersamin. Tama kayo. Amira Pagdamanan. Tama kayo. Secretary Bonoan. Tama kayo. Zaldico. At kung lahat naman yan ay kakanta, ano ngayon kung bumaliktad si Gutesa at yung 4 na Marines dahil alam naman natin na sila bumaliktad dahil sa pananuhol at pananakot. Pero ang katotohanan, hindi po bulag ang katarungan at eventually, dahil na aking sinasabi, lahat ng mga akala ay merong forever, madidiscover ninyo na walang forever, lalong-lalo na kung kayo ay magnanakaw ng kaban ng bayan. Mahahabol at mahahabol pa rin kayo ng gulong ng katarungan at itaga nyo yan sa bato. Na dahil sa kawalangyaan ng mga bangag administration, lumulutang-lutang pa rin tayo sa baha. Mga Pilipinas, mga Pilipino, palagi kong tinatanong kayo, hanggang kailan kayo mananahimik? Grabe naman yung pasensya ninyo sa mga bangag. Pinagpapasensyahan na nga, napalpak. Kaso linalamon pa ang kaban ng galing sa taong bayan na nakalaan sana para sa mga panahon na gaya nito, no, na maiwasan ang paglutang-lutang sa tubig baha. Ako naman po, 2 taon pa lang akong naninirahan sa Europa. Pero buong buhay ko, 58 years, ako'y nasa Pilipinas. Ngayon lang po natin dinadanas ang ganitong katinding problema sa baha. Dahil ngayon lang po tayo nagkaroon ng ganitong katinding problema sa korupsyon na halos wala na pong napupunta sa proyekto, lahat linalamo na ng mga congressman, senatong at ng Malacanang. Kasalanan na po natin ito hindi dahil sa tayo nagtatapon ng basura. Siguro kasama rin yan, pero yan ay maliit na porsyento ng problema. Ang totoong problema, linalamo ng mga walang yasang Malacanang at sa Kongreso ang pondo para sa flood control, full stop. At ngayong taon nito, sinabi ko nga kanina sa SMNI, yung sinasabi nila na 100 billion para sa flood control, baka yan na insertion lang ng Malacanang. Dahil ang flood control po yan, walang single line entry sa budget. Aabot po siguro yan na 1 trilyon. Yan po ay nakalagay sa PMO Office ng Flood Control ng DPWH. Nakalagay po yan sa mga national projects ng flood control. Nakalagay po dyan sa regional project ng flood control. At sa lahat ng distrito ay meron din po yan mga flood control projects. So sigurado po ako, hindi bababa sa 1 trilyon, sa 7 trilyong budget na hinihingi para sa 2027, nasa yung budget para sa eleksyon, no? Pupunta sa bulsa ng mga politiko dahil nga po sa pamamagitan ng flood control at asahan natin na sa susunod na taon, pareho na naman ang kwento, lalangoy na naman tayo sa tubig baha, magkakasakit na naman tayo dahil sa leptospirosis, magkakasakit na naman tayo dahil tayo ay nababad sa tubig habang nagpapasasa ang mga walang ya sa Marcos administration, full stop. Pero bago na naman
uminit na inyong mga ulo. Hindi ko alam kung umiinit mga ulo nyo eh. Parang kayo wala na eh. Parang manhid na kayo sa katotohanan. Ang kahirapan natin eh dahil sa korupsyon ng taong bayan. Dahil bakit hindi pa kayo umaalma? Ba't hindi pa kayo nag-people power? Eh nasa kapangyarihan nyo naman mag-people power. Nasa ating saligang batas yan. Kayong soberenyang mamamayan. Kaya nangyari na yan. 2 beses natin pinalaya sa mga walang ya. Eh si ERAP nga eh, ni hindi perang gobyerno ang pinagkakitaan eh, napaalis sa pwesto. Ito pa kaya, malinaw na pera na galing sa kaban ng bayan na kinukurakot, ayaw nyo pang paalisin. Kaya habang kayo mulutang-lutang ha, ayaw ko na sanang dagdagan ang inyong hirap, pero isipin ninyo na sa sarili nyo mga kamay ang susi para kayo po ay maligtas dito sa mga abirya na hindi po ginawa yan ng inang kalikasan. Yan pa idulot ng mga kurakot ng mga tao sa gobyerno ni Marcos Jr. Full stop. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin. 2 na naman po ang napatay sa putukan sa isang junior high school dyan sa Zamboanga. At di umano, ang baril na ginagamit ay baril ng amanong shooter na namatay din dun sa insidente. At ewan ko po ha, hindi ko naman sinasadya, hindi ko naman hinanap. Pero nakita ko po na yung barilan pala yan ay kinunan pa nung bata na namaril. Kaya napanood ko po yan. Sana naman po ma-take down na yan, no? Dahil hindi naman po fair yan doon sa mga kabataan na nakita doon. No? Hindi ko po hinanap yan. Nagkataon lang na pagbukas ko, naroroon. Pero talagang karumal-dumal po ang pangyayari at ayan na naman ang debate kung ano ba dapat ang gawin para maiwasan yan. Sasabihin na naman nila sa juvenile law, no? Pero sa akin po, tama rin naman ang sinasabi ng ilan na talagang ang mga kabataan hindi pa talaga tapos ang mind development. So kung talagang sila'y parurusahan, habang hindi pa buo ang kanilang mga utak, lalong hindi po yan titino, lalaki bilang matinong mga mamamayan. Kung bata pa lang, ikukulong mo na kasama ang mga kriminal na nasa sapat na pag-iisip. Pero ang akin lang po, ang tanong ko, bakit nung si VP Sara ang Secretary of Education, wala namang ganitong barilan sa mga paaralan? O ngayong nawala siya sa DepEd, di ba ngayon lang naman nauso yan? Ang mga walang yan, mga dilawan, pinklawan, sinisisi kay Tatay Digong. Alam niyong mali sa ganyang argumento na si Tatay Digong daw ang nag-encourage ng vigilante-like violence. Bakit nung panahon ni Tatay Digong, wala ring putukan sa mga eskwelahan? Ang sagot, kasi umiiral yung rule of law. Takot ang mga kriminal, pati ang mga kabataan na gumawa ng kriminal. Di ba? Yun ang solusyon dyan. Magkaroon ng rule of law na ang mga namumuno ay unang-una sumusunod sa batas, pangalawa ay pinatutupad ang batas dahilan para maibalik ang takot sa puso at isipan ng mga kriminal. At ngayong nakikita ng mga kababayan natin na lantaran ng korupsyon, ng mastermind ng korupsyon ay presidente, bakit sila susunod sa batas? Samantala nakikita nila ang presidente, ang kaanak niya, ang pinsan niya, ang mga kaalyado niya ay linalamon ang pondo ng bayad dahilan kung bakit nagdurusa ang ating mga kababayan ngayong panahon ng baha at ulan. Siyempre, sinong susunod sa batas? Pero alam niyo po ha, may isa pang bagay na pagkakaiba kung bakit mukhang walang putukan sa panahon ni Inday Sara Duterte. Kasi nga, siya ay nagkaroon ng intelligence fund. Saan ba ginagamit ang intelligence fund? Ito nga po ay ginagamit para kumalap ng impormasyon, para magsubaybay, para maiwasan ang ganitong mga putukan. Siguro kung nagkaroon ng intelligence fund itong si Secretary Angara, malalaman niya na, uy, meron palang estudyante sa eskwelahan nito ng ama ay nasa Bureau of Customs na merong high-powered firearms. Napakadali naman po niyan. May inventaryo tayo ng mga high-powered firearms. In fact, meron tayong inventaryo ng lahat ng baril at alam natin kung sino mga may baril. So magsisimula ang intelligence gatherers doon sa mga identification ng mga kabataan ng mga magulang ay may mga baril. Dahil saan naman kukunin ng kabataan ng mga baril niya kung hindi sa kanilang mga magulang? Aber, di ba? Yan po ang halaga ng intelligence fund na sa tingin ko, dahil nga dyan sa mga impormasyon na nakalap ni VP Sara nung siya nakaupo, ay naiwasan yung pamamaril sa ating mga eskwelahan. Bukod pa po dyan, meron talaga siyang programa nung siya ay DepEd Secretary. Ito po yung Learners Rights and Protection Office, LRPO, at saka yung Telesafe Contact Center. O di ba? Yung Telesafe Contact Center, napondohan din po atin ng confidential funds dahil wala namang atang line item yan,
Yan po yung number na pwedeng tawagan kapag mayroong banta sa seguridad ng ating mga kabataan sa eskwelahan. O di ba? Paano nyo sasabihin na kinurakot ang confidential fund samantalang ang katotohanan ng merong confidential fund na nakakapondo sa mga proyekto para pangalagaan ng seguridad ng mga mag-aaral sa eskwelahan, walang ganitong barilang nangyari. Nang nawala po yan, ayan na, barilan, kaliwa kanan. Hindi na po isolated to, kaya nakakabahala. Parang kabahagi na pang-araw-araw ng buhay ng ating mga bata sa eskwelahan na isa sa kanila ay magkakaroon ng baril at mamamaril sa eskwelahan. Sa dami na pong beses nangyari ito. Hindi na nga po ito nakakashock dahil parang regular nang nangyayari. And yet tayo, bulag pa rin sa katotohanan na siguro tama ang ginawa ni Inday Sara Duterte na gumamit ng intelligence fund nang maiwasan ang ganitong mga barilan sa mga eskwelahan. O kayo, mga dilawan, pinklawan, kailan kayo aamin na siguro importante ang confidential fund dahil itong mga confidential funds ang nakakakalap ng impormasyon para nga maiwasan ang ganitong mga barilan. Sana naman, huwag kayo maging biktima ng ganitong barilan. Ayaw natin mangyari yan. Pero pag kayo ngangawa-ngawa na nagkaroon ng korupsyon dyan, isipin ninyo ha, wala pang kahit anong ebidensya na napapresenta sa impeachment court na talaga nung rakot si BP Sara at saka wag naman nating i-deny ang katotohanan ng merong ganyang pondo sa DepEd ay walang nangyaring barilan dyan sa ating mga paaralan. O maiba naman tayo, no? Nagreklamo si BP Sara laban sa Inquirer, laban sa Abante, laban sa Bilyonaryo dahil fake news yung pinakalat nila tungkol sa petsa ng di umanong biyahe niya sa Japan. So nabago na po yan, alam ng Office of the President, pero report pa rin nitong mga news agencies na ito, lahat naman ay pag-aari ng mga tycoons na galit kay Duterte ng fake na mga balita tungkol sa kanyang biyahe. Pero sa akin, ang mas nakakabahala, bakit para bagang yung mga kalabang news outfit ng mga Duterte ang siyang nagkakalat kung kailan at saan pupunta ang Vice President? Siyempre, dun sa press release ni Vice President Duterte, hindi lang niya kinunduna yung pag-fake news ng mga news agencies na ito na pag-aari ng lahat ng kalaban niya. Sinabi rin niya na linalagay ang kanyang buhay, binibigyan ng banta sa kanyang buhay ang ginagawa ng mga news agencies na ito kapag winawagayway ang petsa at lugar kung saan naroroon si BP Sara. Bakit? Kasi hindi naman gaya ng presidente na kapag bumiyahe, sa damukal ang PSG. Si BP Sara, lalong-lalo na kung personal niyang biyahe at personal itong biyahe sa Japan, gaya ng mga biyahe niya dito sa Hague, pag bibisita kay Tatay Digong, at most dalawa lang security ang dala niya, wala pang baril. Samantalang ang presidente, kapag nag-state visit, nako, hindi bababa po yan sa 200 na PSG at lahat armado. Dahil under international law, kapag nandiyan naman talaga ang presidente, ang head of state na merong immunity, merong obligasyon ng Estado na payagan na magdala ng enough na security ang ganyang presidente kasama ang kanilang mga barel. So, legal na armado yung mga PSG habang nagbabantay kay BBM, bangag, pero yung di hamak na dalawang BPSG ni BP Sara, ni wala pang kahit anong baril na dala pag siya'y umiikot. Bakit winawagayway ng mga media outfits na kalaban ng Duterte ang galaw ni BP Sara? Ang reklamo ni BP Sara, ilinalagay sa abirya ang kanyang buhay dahil ito ay security risk. Naalala ko tuloy yung isang kaso sa Rwanda kung saan na-convict for crimes against humanity ang isang may-ari ng radio station RTML. Ano ba nangyari dyan sa Rwanda? Well, nagkaroon po ng genocide. Pinatay ng mga Hutu ang mga Tutsis. Hundreds of thousands po ang pinatay na ang gamit ay machete lamang. Ano yung RTML? Ang RTML ay isang radio station po. Parang Inquirer din, parang Abante, parang Bilyonaryo na media outfit. Anong ginagawa nila? Ay ginagawa nila, binobroadcast nila kung nasaan yung mga personalidad na Hutus na talagang nais nilang matarget at matapos ma-broadcast kung nasaan sila, napapatay gamit ang machete yung mga Hutus na ibinroadcast ang lokasyon. Hindi ba katulad din ng ginawa ng RTML ang ginagawa ng mga media outfits na laban kay Duterte kapag winawagayway nila ang galaw ni VP Sara, gayong alam naman nila na hindi hihigit sa dalawa na wala pang baril ang security ni VP Sara kapag siya ay umiikot.
At hindi ba minsan na nagsabi itong si Lisa Tanas sa interview pa niya, kita Berna, na napakadaling solusyonan ng kanilang mga kalaban. Marami siyang mga Romanians na alam na po pwedeng bigyan ng solusyon ng kanilang mga kalaban. Ibig sabihin, hindi ba binobroadcast ng mga kalabang media outfit ni Duterte ang kanyang whereabouts dahil gusto nilang talagang may masamang mangyari sa pagkatao ni BP Sara? Hindi po natin maaalis yan. Kasi personal nga yung biyahe. Bakit kinakailangang iwagayway kung saan siya pupunta? Personal po yan. Wala tayong pakialam dyan, gaya ng di natin pinakikialaman ang personal nilang mga buhay. Dapat ang pakialaman lang natin yung mga aspeto ng kanilang buhay na may kinalaman sa kanilang papel bilang public official, gaya ng kung sila ay nangungurakot, kung sila ay nambubuhay ng marangya beyond their salaries, no, and their expected lifestyle. Pero kapag binobroadcast mo pati ang mga personal na lakad, at alam mo namang si Lisa Tanas ay nagsasabing meron siyang mga bayarang mga Romanians para yariin ang kanyang mga kalaban, hindi ba binobroadcast mo at parang sinasabi mo, sige, tirahin nyo na yung Vice President na yan? At ako po talagang ang Vice President BP Sara Duterte ang numero unong balakid sa kagustuhan ng mga Marcos na magkaroon ng Marcos Forever. Marcos 2.0 ang tawag nga po ng mga gaya ni Zaldico na nagkaroon ng pagkakataon na mapakinggan ng mga usapan sa panig ng bangag at ng kanyang pinsan na si Tambaluslos. At malinaw na malinaw sa ganyang mga usapan na talagang nais nilang mawala na sa picture ng mga Duterte. Pinakulong ang Tatay Digong sa dahig, pinakidnap, sila pa nangidnap, nagdala sa dahig, at ngayon naman, winawagayway, binobroadcast ang kanyang location dahilan para magreklamo talaga si BP na bantayan sa kanyang buhay. Lalong-lalo na nga po na personal ang mga trips na winawagayway nila kung saan siya pupunta. Ulitin ko po hindi ko po pinagbibintangan ang mga media outfits na yan. Ang sinasabi ko lang, alalahanin ninyo na meron ng naparusahang mga media outfit doon sa Rwanda dahil matapos nilang i-broadcast ang lokasyon ng mga nais nilang mapatay na Tutsi, pinatay nga sila doon sa lokasyon kung saan nilang i-broadcast. So, kung may mangyari kay BP Sara doon sa lugar na binroadcast nila kung saan siya pupunta sa isang personal na trip, tingin ko po, hindi rin mawawalan ng pananagutan yung mga broadcast outfit na nagwayway kung saan siya pupunta. Wala pong pagkakaiba yan. Dahil sa ating umiiral na batas naman, kahit sino na may gawain na nagdulot ng danyo sa iba ay merong responsibilidad doon sa naging biktima ng danyos, no? So kung yung pagwawagayway ay nakatulong para isulong yung maitim na budhi laban kay BP Sara na patayin si BP Sara, natural magkakaroon ng pananagutan yung mga media outfit na nagwagayway kung nasaan siya. Hindi ko po sinasabi may krimeng ginawa ang mga outfits na yan, wala pa po. Pero wag yun nang antayin na umabot pa sa punto na may aberyangang mangyari kay BP Sara dahil lamang sa pag-anunsyo ninyo kung nasaan siya. Alam nyo kung yan ay public trip, syempre may karapatan ng taong bayan dahil pondo ng taong bayan nagbabayad. Kaya nga hindi po pwedeng isikreto ni Bangag ang kanyang biyahe na opisyal dahil tayo nagbabayad niyan. Pero may mga pagkakataon, gaya nung nanood siya ng F1 sa Singapore, nagamit naman niya yung private jet ng Pilipinas, hindi private jet pala, yung presidential plane na binili ni Tatay Digong papunta ng Singapore. Siyempre, mabubwisit din tayo at may pakialam din tayo para tanungin, ano ginagawa mo dyan sa F1 na yan? Kaya nga ginagawa nila, humahanap sila ng rason na kung kunwari, kabahagi yan ng trabaho niya, gaya ng paghihikayat ng mga tao mamuhunan sa Pilipinas habang nanonood ng F1. Alam naman natin na pwede naman gawin niya kahit kailan. At saka ngayon, record low ang foreign direct investment. Ibig sabihin, wala naman siya nainganyo ni isang investment dyan sa kanyang mga biyahe-biyahe kung saan-saan. Diba? So malinaw po wag magrereklamo yung mga rineklamo na talaga ni BP Sara na mga news outfit na nagpakalat ng fake news tungkol sa kanyang biyahe at tatlong in-identify niya. Teka tignan natin kung sino-sino yung mga in-identify niya. Alam ko ABS-CBN tapos Abante, tapos Bilyonaryo. Yun ata yung in-identify niya, no? Di ko sinasabing may kasalanan sila. Wala pa silang kasalanan. Pero ang tanong,
Bakit nga unang-una, fake news ang kinakalat nila dun sa petsa dahil meron naman talagang updated na yan. Pangalawa na yan, ha? Gaya yun nung una na sinabi na pupunta sa Hague si BP Sara on a certain date, nabago naman pala, no? So bakit gano'n, no? At pangalawa, bakit kinakailangan sabihin ang mga pribadong mga biyahe na siyang nagbibigay or pwedeng maging sanhi ng um, danyo sa seguridad ng Vice President. Gayong ito naman ay pribadong mga biyahe na hindi na dapat pinaghihimasukan. Dahil ba gusto nga talaga nilang magkaroon ng sakuna sa buhay ni BP Sara? Wag naman po, ha? Kaya nga po sinasabi ko, pag personal na trip na yan, dahil alam naman nating walang kakayahan si BP Sara na protektahan ang kanyang mga sarili, dahil ang kasama lang niya ay 2 VPSG na wala pang baril, pwede ba, wag yun ang paghimasukan. Personal trip nga yan eh. Pag pinaghimasukan nyo pa yan at minangyari, baka magkaroon pa kayo ng pananagutan. Baka lang naman. Dahil yan ay matter of evidence na yung tao, kung meron man, na magiging dahilan ng sakuna sa buhay ni BP Sara, pumunta sa lugar na yon dahil sa pagbo-broadcast ng mga media outfits. Kinakailangan patunayan naman yan para sila ay magkaroon ng pananagutan. No? Pero gayon pa man, iwasan na po natin yan. Dahil ako po nagtataka talaga. Ano ang newsworthy sa isang private trip na Vice President na kinakailangan pangalandakan sa publiko kung nasaan siya sa panahon na ayun, ang Lisa Tanas ay talagang nagsabi na meron siyang Romanians na tugon niya sa kanyang mga problema sa buhay. Tama ba ako? Mali? Sabihin na lang natin mga media outfit, mag-ingat-ingat na lang tayo dahil nga, bagamat meron kayong mga karapatan bilang mamamahayag, meron din kayong responsibilidad. At yan ang napatunayan ng Rwanda Tribunal sa kaso ng prosecutor versus Nahimana. Hindi lisensya ang karapatan ng malayang pamamahayag para gamitin ng media na instrumento sa pagpatay sa iba. Yan po ang naging desisyon sa prosecutor versus Nahimana. Huwag niyong isipin na palibasa mayroong karapatang malayang pananalita at malayang pamamahayag, ay yan ay pwedeng gamiting depensa kapag iyong pamamahayag ang naging dahilan sa sakuna. Lalong-lalo na kapag ang magiging dahilan niyan ay ang magiging dulot niyan ay ang pagpatay sa personalidad na gaya ni BP Sara. Ulitin ko po ha, mag-ingat lang po tayo at tayo ay magkaroon ng self-examination as media outfits. Ano ba talaga makikita ninyo sa broadcasting ng lokasyon ng mga pribadong biyado ni BP Sara na alam nyo na wala namang kakayahan depensa ng kanyang sarili kapag meron talaga magplano na siya ay patayin.